Okay, panoorin natin itong video. Bongbong Marcos, nag-sorry lang. Yun lang ang nagawa niya sa Cebu. Sorry. Okay? Kayo na ang humusga dito sa video na ito. Kung itong pagsusorry ni Bongbong Marcos ay sapat ba ito sa kanyang pagiging presidente? At yan lang ba ang magawa mo dyan sa nangyari sa Cebu? Ang dami po nating mga kababayan dyan na nagdudusa po sa bagyo at dahil nga sa kapalpakan ng gobyerno sa mga nangyayari dyan sa flood control projects, isa na yan, kaya nagdudusa ang taong bayan. Tapos, ang sasabihin mo lang sa taong bayan, sorry, pero tutulungan naman namin yung pamilyang mga namatayan. Yun lang, sorry. Wala ka namang paghahanda. Diba? Alam mo na paparating na yung bagyo pero wala kang paghahanda eh. Oh. Meron na namang paparating na bagyo sa Luzon. Oh, wala ka rin gagawin. Diba? Nakikita ko nga yung isang video na kino-compare, no? Kino-kumpara itong si Bongbong Marcos at si former President Duterte. Sobrang layo mo kay former President Duterte. Sasabihin na naman ng iba, Don Mar, lagi ka na naman ganyan. Ikinukumpara mo naman si Duterte kay ganun, ganyan. Paano natin hindi makukumpara? Na alam mo na taon-taon yung bagyo na yan na dumarating, wala kang ginagawa. Diba? Si former President Duterte dati, hindi pa nakarating ang bagyo, nakadeploy na po yung mga pulis at mga sundalo sa area na posibleng mabagyuhan. Pero ikaw, naghihintay ka lang na meron ng mamamatay, meron ng walang kain, meron ng nababasa na putik, saka ka dyan pupunta at tutulong? Matino ba yan? Wala ka. Kaya nga, hindi mo mabiblame ang tao na sasabihin na BBM resign. Okay? At sa pangalawang video, ipapakita ko rin sa inyo itong tama itong ginawa ni VP Sara. Nagmensahe si VP Sara sa paparating na bagyo. Okay? Sa Luzon. Meron nagko-comment doon eh. Sa News 5 ito, shinare ito sa News 5. Mga bobo yung mga nag-comment na mga loyalista. Oy, VP Sara, ano na raw si VP Sara? Late na raw siyang naggawa ng message. Hoy, mga bobo. Yung message na yun ni VP Sara, para yun sa bagyong Uwan na parating pa lang sa Luzon. Okay? Hindi yan bagyo dyan sa Cebu. Tapos na yan. Tapos na nagmensahe si VP Sara dyan. Itong mga loyalista kasi mga bobo eh. Okay? So si VP Sara po, nag-message po siya kung ano ang dapat nating gawin, anong dapat handain natin sa paparating na bagyo. Okay? And VP Sara assures that his office of the Vice President, kahit kaunti lamang ang kanyang budget, ay nakahanda na po sila. Okay? VP Sara assures that meron pong tulong kaagad right after pagkatapos ng bagyo. Okay? At yung measures na in-inform ni VP Sara sa mga tao, please, gawin nyo na. Okay? Gawin nyo na, sundin nyo na. Kasi ang presidente natin walang instruction eh. Si VP Sara meron eh. Okay? Sundin natin. At saka, sa pang-last na video na ipapakita ko sa inyo, ay itong vlog ni Attorney Harry Roque. Nag-react, nagkomento itong si dating spokesperson Harry Roque tungkol sa ginawa ni Bongbong Marcos dyan sa Cebu. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, mi po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time niyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Without further ado, pakinggan natin si Bongbong Marcos. I'm very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami narulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito, karamihan talaga ay dinala ng tubig. Dahil sa laki ng tubig, dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang Bongbong Marcos, hindi mo ba alam na ganyan talaga ang mangyayari? Halatang halata sir na wala ka talagang alam. Kasi kung alam mo na ganyan ang mangyayari, siguro yung ginawa mo sana, nagpa-deploy ka na ng mga sundalo o mga sasakyan ba dyan, kung anong sasakyan, na you have to forcefully evacuate the area. Pero wala kang ginawa ng ganyan. Si Duterte dati, yung mga sundalo, pinapa-deploy na niya ng mga bahay-bahay. Fino-force talaga yung mga kababayan natin to evacuate the area. Papuntahin na doon sa evacuation area. Hindi pa dumating ang bagyo pero pina-evacuate na. Ikaw wala kang ginagawa na ganyan. Ang ginagawa mo lang, hinintay mo yung bagyo, hinintay mo na merong mamatay, hinintay mo na merong mga disgrasya, saka ka pupunta dyan at tutulong, tapos magsusori. Di ba? Wala ka talagang alam. Paan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok natin sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash. Sa bagay, mayaman ka, di ba?
Kaya wala kang alam sa mga ganito. Kasi hindi mo na-experience na tumira ka sa isang bahay na binaha. Okay? So wala ka talagang alam. Sige, partida na yan na wala ka talagang alam. Okay? Wala kang experience na ganito. Iba talaga eh. Kapag si Duterte dati, mayor yan eh. Dumaan sa pagiging mayor. So alam talaga ni Duterte na yung mga bagay na ito eh. Wala ito sa local. Senador siguro may na experience niya, pero sa local na naging mayor, wala. Kaya walang alam itong taong to, walang alam. Hindi siya marunong gumamit ng kanyang mga secretaries. Alam ko naman, ang daming mga tauhan mo diyan, marunong, mas marunong pa sa iyo. Magpa-advise ka. 'Di ba? Huwag kang magmagaling-galingan. Kita nga yung picture mo doon, paturo-turo ka. May mga ganun ka, hand gesture ka pa. Nakakala mo kung sino kang magaling. Pero yun pala, after all, magsusorry ka kasi meron ng mga namamatay. Palpa ka, Mr. President. Naman, iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung in-expect natin. Hindi raw niya napaghadaan kasi iba yung in-expect. Sir, bobo ka. Yung mga unexpected, i-expect mo na yun lahat. Isama mo na yun sa options. Kapag merong bagyo, lahat ng hindi mo in-expect, isali mo na. Yung option na yun, isali mo na lahat. Because anything could happen basta bagyo. Grabe ka naman, sir. Grabe ka, Bongbong Marcos. Yun lang ang masasabi mo. Sorry, hindi mo napaghandaan. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na... Diyan ka magaling eh. Pagkatapos ng bagyuhin, saka ka pupunta, tutulong ka na lang sa mga namamatay. Tapos magpa-picture ka. Diyan ka magaling eh. So, yun lang po. Doon lang po ako nagagalit dyan sa portion na yan sa video ni Bongbong Marcos. This is not the work of the President. This is not the work of matino na presidente. That's why you are so very weak. Sa lahat ng leader ngayon sa bansang Asia, sa mga bansa sa Asia, ikaw yung pinaka-weak. Wala ka talagang alam. You resign. Bongbong Marcos, you resign. Kawawa na po yung taong bayan. Nasasakripisyo na po ang buhay ng taong bayan. The corruption is everywhere. Ikaw ang dahilan nun. Hindi sila takot sa iyo, nag-corrupt sila. Ngayon na merong bagyo, hindi mo rin alam kung paano tutulungan ang tao. Resign, sir. Maawa ka. Huwag mong unahin yung sarili mo na nasa posisyon ka. Imagine, nagsasuffer yung mga taga Cebu, may mga namamatay, may mga nalulungkot doon sa sinapit nila. Pero yung asawa mo na first lady, nandoon sa isang event o sa Malacanang ba yun? Kumakain ng masasarap na pagkaon kung anong event. Di ko lang alam kung pera yun ng taong bayan, nagpasarap kayo. Grabe ka naman, sir. Ito, panoorin natin. Ito yung dapat nating pakinggan. Okay? Sa mga audience ko sa Donmar TV, word by word, makinig tayo kay VP Sara. This is for our own good. Okay? Makinig tayo. Mga kababayan, nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa Central o Northern Luzon. Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Uwan ay ang signal number 5. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa 185 km per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng... Sa mga bobo na loyalista at mga dilaw, huwag niyong sabihin itong video na ito na late ka na, VP Sara. This is a message sa upcoming na bagyo na Uwan na hindi pa dumating. Tapos nang nagmensahe si VP Sara patungkol po sa bagyong Tino. I-correct ko kayo mga bobong loyalista at mga dilawan. Okay? Itong message po ito, advice po ito patungkol sa parating na bagyong Uwan. Okay? Makinig lahat. Ang puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo.
pagkawala ng kuryente, tubig, at transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan dahil sa debris o pagbaha, at pag-aantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, paghandang lumikas. Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng 3 araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pangapat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe. Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin, lalo na habang tumatama ang bagyo. Ang storm surge at malalaking alon ay maaaring nakamamatay. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pang-pito, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. Mag-ingat sa mga natumbang linya ng kuryente, mahihinang istruktura ng gusali, kontaminadong tubig, o madulas o maputik na daan, matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pang-walo, tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata. At pang-siyam, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga buletin mula sa Pag-asa at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Syukran. Okay, alam nyo no, hindi ko maiintindihan itong mga loyalista at itong mga dilaw kung bakit sila galit sa video na ito. Nakita ko nga sa comment section. BP Sara, saan ka na naman magbakasyon? Ano, gano'n? Galit sila kay BP Sara. Buti nga, merong Vice President na nag-remind sa atin kung anong gagawin natin. Let's be grateful for that. Yung presidente natin hindi kayang ganito. Kaya ang payo ko sa mga audience ko dito sa Donmar TV na nakikinig ngayon, especially dyan sa Luzon na mga audience ko sa Donmar TV, balik-balikan nyo itong video na ito. Itong sinabi ni BP Sara. Okay? At gawin nyo po ang kanyang mga sinasabi. Okay? Very important. Lahat ng mga sinasabi ni VP Sara, that is very important and this can save more lives kung susunod lang tayo dito sa sinabi ni VP Sara. Ito ang hindi kaya ng isang presidente natin. Okay? So, itong mensahe na ito, very simple lang itong mensahe na ito, but it will save 1,000 lives. Okay? Yun lang ang maipapayo ko sa inyo guys. We will pray for Luzon and hopefully sana yung bagyo ay humina. Yun na nga, mag-pray tayo, okay? Pero maghanda tayo. Darating man o hindi darating, double ang ating paghahanda o triple, okay?